Gamitin ang iyong pagkawala para tumaas ang respeto at pagtingin sa iyo. Alam mo ba na minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin ay ang mawala? Sa libro ni Robert Greene na The 48 Laws of Power, may isang batas na sobrang underrated pero sobrang lakas kung tama ang paggamit. Law 16, use absence to increase respect and honor. At sa content na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang katahimikan at pagkawala bilang isang sandata para tumaas ang respeto sa iyo, sa relasyon, negosyo o kahit sa social media. Kapag lagi kang available, kapag palagi kang present, nasasanay ang mga tao. Nawawala ang excitement. Nawawala ang halaga mo sa paningin nila. Pero kapag bigla kang nawala, hindi bilang pasikat, kundi bilang isang matalinong estratehiya, napapaisip ang mga tao, nasaan na siya? Ano na kayang ginagawa niya? Bakit parang ang tahimik niya? At doon mo sila nahuhuli. Doon sila nagsisimulang magtanong. At doon ka unti-unting tumataas sa paningin nila. Paalala at dapat tandaan. Pero teka, hindi ito about pagiging pa-hard to get lang. Hindi ito ghosting. Hindi ito pagtakas sa responsibilidad. Ito ay madiskarteng pagkawala. Paalala, una, mawala ka lang kapag may naiwan kang impact. Kung wala ka pang naipapakita at bigla kang nawala, baka makalimutan ka lang. Pangalawa, magbalik ka na may dalang bago. Progress, skill, idea o mindset para mas tumaas ang value mo. Pangatlo, timing is everything. Huwag kang mawala sa gitna ng crisis o kung kailan ka kailangan. Piliin mo ang tamang sandali. Pangapat, hindi ito bagay sa lahat ng sitwasyon. Sa mga relasyon na nangangailangan ng consistency, ito ay maaring makasira. Personal story, narrative style. Kwento ni Joshua, isang freelancer sa creative industry. Sa simula, palagi akong available sa clients ko. 24/7, anytime na may message, reply agad. Lahat ng meeting, go ako. Akala ko mas madaming presence, mas madaming respeto, pero napansin ko, hindi na ako nire-respeto. Late sila magbayad. Minsan, kinokopya pa ideas ko tapos wala akong credit. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong huminto. Hindi ako sumagot ng messages agad. Pinili kong i-prioritize yung personal growth ko. Nag-aral ako ulit. Gumawa ng portfolio at nag-upskill. Pagbalik ko, mas buo ako. Mas may presensya ako. Yung dating clients ko, ngayon ay willing nang magbayad ng mas mataas. At ang bago kong image? Hindi na yung lagi lang available, kundi yung bihira pero solid. Kapatid, hindi laging pagiging visible ang sagot para tumaas ang value mo. Minsan, sa tamang pagkawala mo mararamdaman ng mundo kung gaano ka kahalaga. Gamitin ang Law 16, hindi para magpakasikat, kundi para magpahiwatig ng tunay mong halaga. Tanong ko sa iyo ngayon, kailan ka huling nawala? Para mas mapansin ka? Kung nagustuhan mo tong topic na to, huwag kalimutang i-share at i-comment ang take mo. At tandaan, ang tunay na kapangyarihan tahimik gumalaw